Title of our message this morning is, What shall I render unto the Lord? No? Kaya lang natin binasa actually yung buong Psalms 116 is for us to see the context. Okay? But our main emphasis this morning is this rhetorical question, What shall I render unto the Lord? And when we say render, it means giving back. No, it's parang alam mo yung ginawan ka ng kubitan and ano yung gagawin mo pabalik. No, yun ang ibig sabihin ng render. Okay? So look at this. This Psalms, ito pong 116, no mga kapatid, ito po'y bahagi ng Psalms na tinatawag na Hallel, no, or the Psalms of praise, and usually ito po'y kinakanta ng mga Israelite during the celebration of their Passover. Okay? And what is Passover? This is actually a meal. Pagkain to pagkainan to Okay? Passover meal. Okay? This is a celebration na kung saan ginugunita ng mga Israelite yung pagliligtas ng Panginoon sa kanila sa Ehipto. Di po ba? Yung naalala po ninyo yung 10 plagues. And then yung pang-10 plagues is the death of the firstborn. Okay? Pero para hindi mamatay yung firstborn ng mga Israelites, naglagay sila ng dugo sa mga doorposts nila. Okay? At bilang tanda nung kaligtasan doon sa aspeto po na yon, bilang tanda ng kaligtasan sa ganung klaseng aspeto, every year nagkakaroon sila ng pista kung saan ginugunita po nila yon. And itong Psalms 116 ay isa sa mga Psalms, again, Psalms means song, therefore ito po'y kinakanta. Ito po'y kinakanta ng mga Israelite bilang bahagi ng kanila pong pananambahan. And we praise God, no, mga kapatid. Bakit? Kasi most likely, Psalms 116 is one of the Psalms that the Lord Jesus Christ Himself sung during that time, no, nung nagkaroon po ng yung Last Supper, that is a Passover meal, Hindi po ba? And also, syempre, during the time of the Lord Jesus Christ, Psalms 116 is one of the Psalms na most likely inaawit ng ating pong Panginoong Jesucristo. So what is Psalms 116 is all about? This is a deep, ito po'y malalim, again, yung pag binasa mo siya, it is a deep, personal Psalms of someone who is in grave danger, yet saved by God. Ito po ay awitin, and ano yung inspiration ng awitin? May isang tao, unknown yung psalm, but tradition says, Jewish tradition says that this is a Psalm of David. Pero again, wala naman nakalagay, so ganun lang talaga siya. Okay? So this Psalms is a product ng isang tao na nakaranas, okay, ng isang panganib, and yet the Lord saved him. Now, on verse number 3, mababanggit yung salitang hell. The word hell there is Sheol. It means grave. Okay? Hindi talaga yung hell na lake of fire, no? Yung grave, yung hell po dyan is Sheol sa Hebrew. It means grave. Okay? Nandiyan din yung salitang death. So most likely, yung sumulat ng Psalms po na ito ay nasa bingit siya ng kamatayan. Alright? And then the Lord has saved him dun sa kanyang predicament. And that is why he wrote this Psalm. So again, this Psalms is a deep and personal Psalms of someone who is in grave danger and yet saved by God. This is a song of praise. Ito po'y awit ng papuri. Okay? Awit ng papuri, and also a public declaration. It is a public declaration of inward devotion. Mamaya, I will magdadwell ako doon mamaya. No? It's a public declaration, public, pampubliko, pangkalahatan, nakikita ng lahat of his inward devotion. Okay? And of course, pagdating po natin sa question po natin, what shall I render to the Lord? Ano ba yung nais nating ipagkaloob sa Panginoon toward all His benefits toward us? Okay? And again, that is a very timely question na dapat tanungin natin ang ating mga sarili. Lord, ano ba yung maibabalik ko sa iyo? Ano ba yung maisusukli ko sa iyo? Not as payment, of course. Bakit hindi natin mababayaran ng Panginoon Hindi natin matutungbasan lahat ng ginawa ng Diyos sa atin. Alright? Not as a payment, but as a sense of gratitude. A grateful heart. Okay? Bilang nagpapasalamat tayo sa Panginoon, ano ba yung maibabalik natin sa Kanya?
Kaya ngayon sa mga Gen Z at sa mga millennials, uso yung, yung, tawag dito, yung utang na loob sa magulang. Di ba may mga ganong usapan ngayon na obligasyon ba ng anak ang kanyang mga magulang? Di ba may mga ganong usapan ngayon? In reality, the answer is no. Pero, dahil mahal natin ang ating mga magulang, kaya yung kusang pagbabalik, kusa natin ibinabalik sa kanila. Hindi ba? It's not a matter of responsibility, but it is a matter of a grateful heart. Same is true with this question, what shall I render to the Lord? No, hindi natin mababayaran ang Diyos, kapatid. Hindi natin matutumbasan yung kanyang ginawa para sa atin. Yung lahat ng pagpapala na ating natanggap. Pero ang pagbabalik po na ito ay pagkilala at pagdaloy ng pasasalamat sa isang pusong nakaranas talaga ng kabutihan ng ating pong Panginoon po sa atin. So look at this. Look at the progression nung psalm. No? Tingnan po natin yung progression. Number 1, yung distress. Okay? He is in distress. Verse number 3. Ano sabi ng verse number 3 sa Psalms 116? The sorrows of death compass me. Napapalibutan siya. The sorrows of death compass me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. So that is the stress, right? That is the stress. But later on, okay, pagkatapos ng distress is dependence. Sa mga susunod na verse, ilang beses uulitin yung salitang, I call upon the name of the Lord. I call upon the name of the Lord. And I think that is the proper response. Whenever we are in distress, we have to call upon the name of the Lord. Okay? Maraming mga mananampalataya, kapatid, kapag nakakaranas ng distress, imbis na tumawag sa ngalan ng ating Panginoon, nagtatampo pa. No? Hindi na ako magpe-pray. Hindi na ako maglilingkod. Bakit? Hindi naman kasi sinagot ng Lord yung aking panalangin. No? Whenever we are in distress, there are couple of Christians, there are a lot of Christians na imbes lumapit sa Panginoon, lumalayo pa, nagtatampo pa. But the psalmist understand that the answer to distress is dependence upon the Lord Jesus Christ. Dependence upon God. After dependence, look at this, is deliverance. Bakit? Iniligtas siya ng Diyos eh. Iniligtas siya ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. Ang sabi nung isang verse, he is in danger and yet the Lord helped him up. Okay? Nandoon siya sa panganib, nandoon siya sa kalunos-lunos na kalagayan, and yet tinulungan siya ng ating Panginoon. That is deliverance. Okay? Pero hindi natapos doon eh. Hindi natapos doon. Kaya nga, lagi natin inuulit, kapag ikaw na-save, kapag naranasan mo ang pagliligtas ng Panginoon, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Okay? Hindi tapos ang Diyos, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Kaya ito yung hindi maintindihan ng maraming tao eh. Akala nila yung salvation is finished product. No, salvation is the new start. Yun yung panibagong simula. So anong susunod? After distress, deliverance, ano daw sunod? Distress, dependence, and deliverance. Anong sunod is, next dyan is devotion. Right? Devotion. Kaya nga ang sabi niya, no, mga kapatid, on verse number 13, I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Alright? So, hindi natapos sa deliverance because he experienced the salvation of God. Therefore, according to him, I will devote my life to the Lord. Okay? I will devote my life in the service of God. And after devotion, kapatid, this is dedication, a public proclamation of an inward decision. Ibig sabihin, kapag nagkaroon po tayo ng inward decision, huwag mong hayaan na inward lang talaga. Okay? Don't be a silent follower. Okay? Hindi naman tayo spy eh. Di ba? Di ba sa army ng Panginoon, kapatid, walang spy doon. Sa army, yung spiritual army ng Diyos. Bakit? Di ba kailangan mag-spy eh? Ang kinakailangan natin, i-declare boldly and publicly yung faith natin, kapatid. Alright? So, after ng devotion, that is your inward decision, ang susunod niyan is a public declaration or dedication of your inward decision na nangyari po sa mga buhay po natin. Okay? Look at this. Anong ibig sabihin ng salitang render? Render, it means to give back. Again, pagbabalik.
Again, ang purpose nito, hindi para bayaran ng Panginoon, hindi natin mababayaran ng Diyos. Okay? He created everything out of nothing. He saved us even though we are unworthy. We cannot outgive the Lord. We cannot outgive God. Hindi natin mababayaran yon. Okay? So, ang ibig sabihin ng render, okay, it's to give back and to return something in response. To return something in response. Again, because you experience the goodness of God, ano yung gagawin natin sa Diyos pabalik? Okay? Kaya ito yung hindi maintindihan ng mga tao na pag pinag-uusapan yung one save, always save, hindi ba? No, na kapag tinanggap mo si Kristo, ang kaligtasan mo hindi mawawala. Kabutihan ng Diyos yun Biyaya ng Diyos yun Pero hindi matanggap ng mga tao, bakit? Hindi magkakasala na lang ako. Hindi problema ng Diyos yun. Problema mo yun. Hindi ba? Pero mo, ginawan ka ng kabutihan ng Diyos, ang nasa isip mo, gawin siya ng kasamaan. Hindi, magkakasala na lang pala ako. Pero yung utak ng tao, hindi ba? Ginawan ka ng kabutihan ng Panginoon, hindi ka lang pinatawad, inari ka pang ganap at tinanggap sa kanyang pamilya. Pagkatapos natin maranasan ang kabutihan ng Panginoon, kasamaan pa ba ang susukli natin sa kanya? Okay? So again, the proper response to one save, always save is not sin. The proper response to one save, always save is service, kapatid. Paglingkuran natin ng Panginoon dahil nakatitiyak tayo na ang kaligtasan natin ay hindi nawawala. Suklian natin ang kabutihan na ipinakita sa atin ng Panginoon. Yan. Okay? So this is, again, this is just the background of Psalms 116. Now, in our key points natin sa umaga po na ito, let us answer the question, what shall I render unto the Lord? Lord, ano ba yung maibabalik ko sa inyo? And, to tell you the truth, nandoon na naman sa passage. This is the beauty of expository preaching Nandoon na sa passage yung sagot, no, mga kapatid. What shall I render to the Lord for all the benefits na ibinigay niya sa akin? Again, no, mga kapatid, may kakayahan kang magbalik. Right? May kakayahan kang magbigay. Bakit? Kasi ang Diyos, una na siyang nagbigay sa'yo. Tandaan natin, hindi tayo makapagbibigay, hindi tayo makapagbabalik kung hindi tayo unang tumanggap. Alright? Nauunawaan po natin yun Kaya yung lahat ng paglilingkod natin sa Panginoon, lahat ng naibibigay natin, even though yung ating resources, yung ating ability, yung ating time, yung lahat ng meron tayo, kapatid, yung ating presence sa church po na ito, mga minamahal, hindi natin pwedeng iyabang sa Panginoon na sabihin natin, Lord, kung wala ako sa church na yan, kung hindi ako ang preacher dyan, kung hindi ako ang pastor dyan, Lord, wala yan. No, wala tayong karapatang magsalita ng ganon. Bakit? Kasi nagkaroon ka ng kakayahang magbigay, nagkaroon ka ng kakayahang magbalik dahil una ka nang tumanggap ng biyaya ng ating Panginoon. Okay? That is Psalms 116 verse number 12 is all about. Look at that. What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Lord, ano yung maibabalik ko sa iyo? Pinagpala mo ako, Panginoon. Ano yung magagawa ko sa iyo pabalik? And that should be the question ng bawat isa sa atin. Lord, pinagpala mo ako. Panginoon, iniligtas mo ako. Panginoon, binago mo ang buhay ko. Pinagkatiwalaan mo ako. Ano yung magagawa ko sa iyo pabalik? Okay? Kasamaan po ba, kapatid? Pagbabackslide po ba? Pagiging karnal po ba? O yung maayos na paglilingkod sa ating pong Panginoon? Look at this, no? In our point number 1, what shall I render unto the Lord? Number 1 po natin. Okay? Number 1 po natin. Okay? Ano yung may gagawa natin pabalik sa ating Panginoon? Number 1, receive, okay, what the Lord is offering you. Okay? Paano natin, ano yung maibabalik natin sa Panginoon, kapatid? Simple lang, tanggapin mo kung ano yung ino-offer ng Diyos. Huwag mong tanggihan. Okay? Huwag mong tanggihan yung ino-offer niya sa'yo. Look at this. On Psalms 116 verse number 12, binasa po natin kanina, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? And what is the answer to the question? Verse number 13, I will take, right? Ito yung nakuha niyang conclusion, I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Anong sabi ng writer? Tatanggapin ko yung cup of salvation. What shall I render unto the Lord? E di tatanggapin ko yung cup of salvation.
Okay? So point number 1 natin, what shall I render to the Lord is to simply receive what the Lord is offering you. Huwag mong tanggihan. Huwag mong i-miss yung opportunity. Bakit? Biruin mo, Diyos ang nagbibigay sa'yo, tatanggihan mo. Hindi po ba? Yung gift nga sa atin, pag Valentine's Day, hindi natin tinatanggihan eh. By the way, pagka mga babae, no, mga kapatid, huwag kayo makontento sa flower, hindi nakakain yan. No, dapat bigas, grocery. Hindi nakakain yung flowers. Ano ka, kambing? Hindi ba? Maging practical ka. Chocolate, nakaka-diabetes yan. Bigas, friend, bigas. Grocery. Okay? Dilata yan, kapatid. Yan ang tanggapin mo. Okay? Alright. Yung may pakinabang. So, receive. Okay, what the Lord is offering you. Look at this. I will take. Ang sabi niya, I will take. I will accept. I will receive the cup of salvation. If the Lord is offering me the cup of salvation, that is the salvation experience, I will take it. I will receive it. I will accept it. Hindi ko ipapahiya ang Panginoon na sa kanyang kabutihan, ay Lord, di ko kailangan yan. No. I will accept. I will receive what the Lord is offering me, kapatid. Kaya yung mga tao, kapatid, hindi po ba, kapag napapakinggan nila yung mensahe ng kaligtasan and then they are voluntarily rejecting the message, no, malaking kasalanan yun sa Panginoon, ha? Hindi po ba? Yung balawalain mo yung mensahe ng gospel, yung i-reject mo yung salvation na ino-offer ng Panginoon, yung mere fact na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus and yet hindi mahalaga sa tao. Yung tatanggihan ng tao, sasabihin ng tao, hindi ko kailangan yan, may relihiyon na ako. Kapatid, napakalaking kasalanan nun sa harapan ng Diyos, ha? Hindi po ba? Bakit? The Lord is offering you His best kahit ikaw eh. Hindi ba? Magregalo ka sa mahal mo, tapos tanggihan ka, anong mararamdaman mo? Hindi po ba? Tayo nga, baka tipirin pa natin yung regalo sa kung ano yung nakayanan natin, hindi po ba? But the Lord gave His best for you. The Lord gave His best for us. Diba? Pwede naman niyang i-offer yung anghel na lang sa langit. Hindi po ba? Pwede naman niyang kung sino-sino na lang yung Savior. Pwede nga si Kibuloy na lang talagang mamatay para sa'yo eh. And yet, the Lord gave His only begotten Son. Okay? Who died on the cross of Calvary para lang iligtas tayo. And yet, people reject. Hindi po ba? Ayaw nila sa Panginoong Hesus. Napakalaking kasalanan yan sa ating pong Panginoon. Look at this na mga kapatid. And call upon the name of the Lord. No, look at this. Let us receive what the Lord is offering us. Ang gawain ng pagliligtas ay gawain ng ating pong Panginoon. Okay? Ito naman si Happy Fiesta. Mikot yan eh. Alright? The cup of salvation. Okay? It symbolizes the salvation experience. Kapatid, tanggapin mo kung ano yung ino-offer ng Panginoon. Ano yung implication kapag hindi natin tinanggap ang ino-offer ng Panginoon sa atin? Look at this. Kung hindi mo tatanggapin yung cup of salvation, you are separated from God. Hiwalay ka sa Diyos. Kahit nakapag-aral ka, hindi po ba? Kahit ang ganda ng katayuan mo sa buhay, kahit marami kang pera, ito yung masamang balita, kahit mahirap ka, kahit dukha ka, biruin mo, dukha ka na rito sa lupa, dukha ka pa sa kabilang buhay. Imagine that! Okay? Naalala ko si nung yung mga kaibigan ko nung nasave si Manny Pacquiao. Sabi ng mga kaibigan ko, unfair. Bakit? Mayaman na siya rito, mayaman pa siya sa langit. Pambira, unfair daw. Pero, pag ikaw, mahirap ka na rito, pariwara na ang buhay mo rito. Okay? Mga pag-geng-geng, ano ka pa rito, no, mga minamahal. And then you reject what the Lord is offering. Mahirap ka na nga dito sa lupang ito. Mahirap ka pa sa kabilang buhay. Nagdurusa ka na nga sa lupa na ito. Magdurusa ka pa sa kabilang buhay. Napakasakit. Okay? Separation from God. Okay? Separation from God. Pangalawa po, loss of spiritual joy and peace. Okay, hindi na to sa usapin ng kaligtasan. For example, ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay mananampalataya na, and the Lord is calling you into service.
The Lord wanted you to do this and to do that, no, mga minamahal. Last time nag-usap kami nung isa nating nung mga Bible study natin. Sabi ko being a church member is also a calling eh. Did you know that? Being a church member is also a calling. Ba't naman sila Brother Yuan at sila Sister Bianca, ang dami nang nasimbahan ng mga yan. And yet, dito nila kasi I think that is also a calling. Hindi po ba? And yet, if you reject that, no, mga minamahal, if you reject what the Lord called you to be and calls you to do, mga minamahal, ano nangyayari? Yung spiritual joy and spiritual peace na dapat nararanasan mo na, nababaliwala pa, nasasayang pa. Eh, lagi ko sinasabi, pagka nag-uusap tayo ng mga young professionals natin, yung mga young adults natin, pero ilang taon ka na? 25. 24. O sige, 10 years from now, that is 34 and 35. Do you think you're still the same person nung 24, 25 ka sa 34 and 35? I don't think so. And yet, that is 10 years lang. 10 years lang. Huwag mong sayangan yung window. Huwag mong sayangin yung maikling panahon na dapat nagagawa mo na to sa Panginoon, na dapat na-experience mo na to, na dapat nararanasan mo na to. Huwag mong hayaan na lumipas yung panahon, lumipas ang mga taon na hindi mo ma-experience yung spiritual joy and spiritual peace. Bakit? Kasi kapag ka nagkakaedad na tayo, iba na yung nagiging responsibilidad natin, di ba ba? Iba na yung nagiging priorities natin, nagkakaroon na ng maraming hindrances, marami ng mga challenges and whatsoever. Kaya yung window, di ba, pinag-uusapan natin ng pagiging young adult, yung window nun, napakaliit, napakakonti. That is why we have to maximize it. We have to maximize it. Pero kung tanggihan mo yung panawagan ng Diyos sa buhay mo, Lord, ayoko niyan, mas prepare ko ito, mas gusto ko yung akin. And yet, the Lord is offering you this and that. Nananakawan tayo ng pagkakataon para maramdaman yung spiritual na kaligayahan at spiritual na kapayapaan na biyaya ng Diyos sa atin. Na naimbes na joy and peace, nagiging distress and stress. Sayang ang buhay, kapatid, kapag malayo ka sa kalooban ng Panginoon. Sayang ang buhay. 'Di ba? Alam to nung mga yung mga lately lang na saved, 'di ba? Ang ano nga natin, bakit ngayon lang ako na saved? Bakit kung kailan matanda na ako, ngayon lang ako nakakilala? 'Di ba tayo, sayang na sayang tayo din sa pagkakataon eh. 'Di ba? And yet maraming mga kabataan na mga minamahal, hindi nila i-maximize. Hindi po ba yung pagkakataon na nandirito sila sa sentro ng kalooban ng ating Panginoon? Ito yung masamang balita eh. Maraming mga kabataan nasa church na iinggit sa mga kabataan na nasa mundo. No? Bakit sila pwede silang mag-geng-geng? Bakit pwede silang youngstana, mga ganon, di ba? Bakit pwede silang mag-ganon? Bakit ako hindi? Kapatid, dapat yung mga taga-mundo ang naiinggit sa mga mananampalataya, hindi yung mananampalataya ang naiinggit sa taga-mundo. Tama. Kasi kapag malayo ka sa piling ng Diyos, sayang yung pagkakataon, kapatid. Sayang. Sayang yung spiritual joy. Sayang yung spiritual peace. Look at this. Okay? And look at this. When you reject the calling of God in your life, when you reject the opportunities that the Lord has given you, nagiging accountable ka ngayon sa rejection mo. Alangan naman tinanggihan mo ang Panginoon, tapos ang may kasalanan, Panginoon. Hindi ba? Kaya ako, I will never subscribe to that doctrine na walang free will ang tao. Kalukuhan yun. Ako tumanggi sa Diyos, tapos Diyos ang may kasalanan. Bali. Hindi po ba? I will never subscribe to that kind of doctrine. That's ridiculous. Kapag tinanggihan mo ang Panginoon, you are accountable to your action. Okay? Sisingilin ng Panginoon yan, every words, every deeds, every mentality, every thinking, sisingilin ng Panginoon yan, kapatid. We are accountable sa ating pong Panginoon. And lastly, mga missed opportunities. Pero sayang, lumalago ka na sana. Di ba? Nagsaserve ka na sana. Marami ka na sanang nararating. Marami ka na sanang naaabot para sa Panginoon. Marami na sana yung nagagawa mo para sa ating Diyos. And yet, because we voluntarily we are desperately rejecting the calling of God in our life, sayang yung mga oportunidad. Di po ba? Sayang yung mga oportunidad na biyaya sana ng Panginoon sa atin. Magkakaroon sana tayo ng maayos na pamilya, magiging mas rooted na sana, magiging mas malago na sana. Kaya lang, pag patuloy nating tinatanggihan yung panawagan ng Panginoon, sayang yung mga pagkakataon.
Diba? Only to find out, wala na, matanda na tayo. Ugod-ugod na tayo. Sayang yung panahon ng kabataan natin na dapat ginugol natin sa paglilingkod. Okay? Ano yung implication nito sa ating Diyos? Look at this, God's glory is not manifested. Ibig sabihin, kapag tinatanggihan natin yung panawagan ng Diyos, kapatid, tinatanggihan natin yung biyaya ng Panginoon, tinatanggihan natin yung blessing, kasi nga, di ba, I will take, kung ayaw mong i-take, okay? There is a reason, no, mga kapatid, bakit ibinibigay ng Panginoon sa atin yon? Ultimately, to reflect His glory. Pero dahil tinatanggihan natin ang kalooban ng Panginoon, imbis na nagliliwanag ka na sana ng luwalhati ng Diyos, nagdidilim pa ang buhay natin. Okay? Imbis na sana nagiging gabay tayo ng mga kapatiran na, alam mo yon, na bago pa sa pananampalataya, ang nangyayari, nagiging katisuran pa, mga kapatid. Yes. Yun ang katotohanan, no, mga minamahal. Kapag tayo nagkakaedad, lagi nga sinasabi, huwag kang papayag na nagkakaedad ka lang, pero hindi ka nagmamature sa pananampalataya. Wag! Wag! Okay? Hindi pwedeng, sa paglipas ng panahon, ang wrinkles natin, yun lang ang lumilitaw. Ang boses natin, yun lang ang bumababa. Okay? Nagkakaroon lang ng kulay puti sa ating mga buhok, pero walang pagbabago sa ating maturity, walang pagbabago sa ating personality. Kung ano tayo noon ay ganyan pa rin tayo. Nakakalungkot kapag kaganyan, mga minamahal. Sayang. Sayang. Okay? Imbis na yung luwalhati at liwanag ng Panginoon nagmamanifest sa buhay ng isang mananampalataya, pero tinatanggihan niya ang panawagan ng Panginoon, imbis na kaliwanagan, kadiliman ang kanyang dala. Look at that. Let your light so shine before men, that they may see your good work. And what will happen? They will glorify your Father which is in heaven. Pero paano kung hindi tayo nagliliwanag? Paano natin sila maituturo sa Panginoon? The glory of God is being hindered. I'm not saying na tayo yung nagdadala ng glory sa Panginoon, ha? God is punong-puno pa rin ng glory ang Panginoon with or without us. No, kaya lang ikaw o ako, kapatid, nakapagtuturo ba tayo ng tao palapit sa Panginoon? There are a lot of things na pwedeng magturo sa Diyos. Creation, sabi nga ng Bible, pati yung bato pwedeng magpuri sa Kanya. Pero ikaw, mas gugustuhin mo pa bang bato ang magpuri sa Panginoon kaysa ikaw na tao na nilikha ng Diyos at Kanyang iniligtas? Hindi po ba, no, mga minamahal? God's glory is not manifested. Look at this. His mercy and love are not experienced by the rejector. Yung awa ng Panginoon, kapatid. Yung awa at habag ng Panginoon, hindi nararanasan ng tumatanggi sa Diyos. Look at that. Di ba sabi ko nga, lagi ko sinasabi, ang kaligtasan para sa lahat, for God so loved the world. All means all. Yun talaga yun, no, mga minamahal. Pero makikinabang lang ang tao sa kaligtasan na yon kapag voluntaryo niyang tinanggap ang Panginoon Jesucristo. But as many as to receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Kaya ako sabi ko, I will never subscribe to that doctrine na hindi, pinili lang ng Diyos ang maliligtas. No, kapatid, ang Panginoon, kapatid, ang Panginoong Jesucristo, namatay yan para sa lahat. Para sa lahat. Pero ang kaligtasan, applicable lang doon sa mga tumanggap, mga kapatid. Kaya kapag ni-reject mo yung kalooban ng Panginoon sa usapin ng kaligtasan, hindi po ba yung awa at habag ng Diyos hindi nararanasan ng tumatanggi sa Kanya? Diba? Kahit sino naman halimbawa, nalulunod ako, kasi tutulungan ka, hindi, may hinihintay akong iba. Diba? Mamamatay ka na lang kakahintay. Hindi mo mararanasan yung habag at tulong ng someone na nais tumulong sa'yo. Okay? Pangatlo po na, mga kapatid, yung purpose ng kaharian ng Diyos na de-delay. Yung purpose ng kaharian ng Diyos na de-delay, kapatid. Kapag tinatanggihan natin ang Kanyang panawagan. Biriin mo kung, sabi ko nga, kung una pa lang tinanggap ko na ang Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas, di sana marami na sana tayong nagawa para sa Panginoon. Pero matigas ang ulo ko Hindi po ba? I'm not saying na wala akong natutunan, pero alam mo, humanly speaking, kung maaga ako nakakilala sa Panginoon, mas marami sana tayong nagawa. Diba? Nade-delay, kapatid. Nade-delay. I'm not saying na walang purpose ang Panginoon dito sa nangyari sa akin. Kaya lang, humanly speaking, nasasayangan ako dun sa mga panahon na dapat kumikilos na ako, na dapat marami na akong nabigay na gospel tracts, marami na sana tayong nabahagian ng salita ng Panginoon, marami na sanang mas nabago ang buhay, mas marami na sana tayong naabot. Hindi po ba? Kaya wag natin sayangin ang pagkakataon. Kaya kung nandito ka na sa church, hindi po ba? Kung naglilingkod ka na sa Panginoon, wag na nating hangarin na umalis pa. Kasi sayang. Sayang ang pagkakataon. Okay?
And lastly, nalulungkot ang Diyos kapag tinatanggihan natin siya. He is grieved. Okay? Nalulumbay ang Panginoon. Nalulungkot ang Panginoon. Nagdadalamhati ang Panginoon kapag tinatanggihan natin yung kanyang ibinibigay. Sabi ko nga, kahit ikaw, nagbigay ka, tinanggihan. Ayoko niyan. Okay? Binigyan mo flower, ang gusto, grocery. Ayoko niyan. Siyempre, nakakasama din ng loob, di ba? Hindi po ba? Kasi, I know, di ba, when kapag ikaw nagre-regalo sa tao, whether birthday or anything, you are trying to give someone the best that you can, the best of your ability. And yet, tinanggihan. Hindi, ayoko niyan. Biro mo yung napaka-ingrato. Hindi po ba? Nakakasama ng labi. Libre yan eh. Regalo yan eh. And hindi mo naman pera ang pinangregalo ko sa'yo eh. Pera ko eh. And yet, hindi pinahalagahan, kapatid. Hindi ba nakakaano yun? Nakakasama ng kalooban. Nakagigigil ako sa'yo. Di po ba? Lalo tigit sa ating Panginoon. Yung tanggihan mo, yung the best of His ability. He gave His only begotten Son, and tanggihan mo yon. God is definitely grieved. Nagdadalabhati ang ating Panginoon. So what shall I render unto the Lord, kapatid? Receive what the Lord is offering you. Tanggapin mo, i-maximize mo yung biyaya ng Panginoon, yung kakayahan na ibinigay sa iyo ng Diyos, i-maximize mo. Hindi, marunong kang umawit, hindi, ano ko na yun. Marami namang gustong umawit. No. If the Lord gave you the ability, kapatid, if the Lord gave you gift, use it. Bakit? Tanda yon ng pagkilala mo sa nagbigay sa iyo nun. Huwag mong baliwalain. Kung nilagay ka ng Panginoon sa ganitong klaseng ministry o kung di pa man, binigyan ka ng Panginoon ng kakayahan, gamitin natin. Regalo ng Diyos yun. I-maximize natin. Regalo. Binigyan ka ng kakayahan ng Diyos. Diba? Nakakalungkot. Pagka nagpe-pray ng trabaho, Pastor, ipag-pray nyo naman, magkaroon ako ng trabaho, ganito, ganyan, ganyan. Nung nagkaroon ng trabaho, hindi nag-church? Nakakaloko yun, di ba? Di ba? Kasi it doesn't make sense. Hindi siya, alam mo yun, biniyayaan ka ng Panginoon. Yung biyaya naging dahilan para talikuran mo yung nagbigay sa'yo. Pero mong anong klaseng kalokohan yun, di ba? Nakakasama ng loob yun. Hindi po ba? Kaya kapag binigyan ka ng Diyos, gamitin mo sa kaparaanan na nais ng Panginoon, kapatid. Kaya pag pinag-aaralan ko yung 1 Timothy, kapatid, sa mga last chapter number 6, di ba, nakalagay doon yung contentment, godliness with contentment is the great gain. Pinaalalahanan yung si Timothy na paalalahanan yung mga mayayaman. Hindi po ba? Bakit? Kasi the love of money is the root of all evil. Pinaalalahanan. Bakit? Kasi ang katwiran ng Apostle Pablo, hoy, pinagpala ka. Gamitin mo ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi. Nagyabang sila eh. Nagmalaki sila eh. Kinalimutan nila ang gawain eh. Yung pagpapala na Diyos ang nagbigay, siya pa naging dahilan para sila'y lumayo eh. Nakakalungkot yung pagka ganon, hindi po ba? Okay? So, what shall I render unto the Lord? Receive what the Lord is offering you. Tanggapin natin, I will take the cup of salvation. Tatanggapin ko yan. I-receive ko yan. I-accept ko yan. Receive what the Lord has offering you. Number 2, what shall I render unto the Lord? Basahin po natin sa mga susunod na talata. Verse number 14. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. I will pay my vows in the Lord in the presence of all His people. Number 2, not only we have to receive what the Lord is offering us. Number 2, let us renew what we promise. Let us renew our vows to the Lord. And what is vow, no, mga kapatid? Ano ba pag sinabi nating vow? Hindi po ito yung ganon. Hindi po yung ganon. When you say vow, kapatid, this is what an intentional promise. Intentional. Okay? Hindi ito yung nakapagsalita ka lang na hindi bibigay ko sa iyo ang bituin. Pangako yan. Pex man, mamatay man si kung sino-sino. Hindi yun ang vow. Vow is intentional. You understand the implication. You understand the weight. You understand the consequences. And yet, you decide na maibigay yung pangako na yon. That's vow. Okay? Kaya usually, santong vow na ito ay usually sa kasal. Diba? Pinakasalan mo yan. Vow. Na magsasama kayo habang buhay. That is vow. That is intentional. Kapatid, naunawaan mo, ito yung consequences pag pinakasalan mo yan.
tuwing umaga mo maingay, parang ganito. No? Pinakasalan mo yan eh. Till death do us part. Nauunawaan mo. That is vow. You understand the consequences. You understand what is at stake. Alright? That is vow. And look at this. Let us renew our vows to the Lord. Okay? Bakit may pangangailangan? Why there is a need to renew our vow? Bakit ba may pangangailangan? Pastor, bakit ba kinakailangan nire-renew natin yung vow, kapatid? Bakit? Because humans are naturally forgetful and weak. Humans are naturally forgetful. Bakit daw? Kasi tayo, natural na makakalimutin. Natural na makakalimutin. Minsan naiinis ako dyan pagka, di ba, aalis ako ng bahay. Baka may nakalimutan ka. Di ba, ganun? Nakalimutan niya eh! Di ba? Tapos may naghahanap ako doon, naghahanap ka ng gamit. Tapos tatanungin ako ng misis ko, saan mo ba kasi nilagay? Hindi ko alam ko, hindi sana hindi ko hinahanap. Di ba nakakainis? So look at this. Why? There is a need to renew our vows. Because humans are naturally forgetful and weak. Likas tayong makakalimutin, kapatid. Kaya dapat lagi nating pinaalalahanan ng ating sarili. Asawa ko yan ha. Parang gano'n. Mahal ko yan ha. Ganon. Diyos ko ito ha. Church ko ito, mahal ko ito ha. Lagi mong paaalalahanan ng iyong sarili. Bakit? Likas tayong makakalimutin, kapatid. Hindi ba? Pagkatapos mong ipangako ang langit at lupa, hindi naman sa'yo. Pambihira. Isusungkutin ko lahat ng bituin, ganito, ganyan. Hindi naman iyo yan. Hindi po ba? Kaya pagkatapos mong ipangako ang lahat, pagkatapos nun wala na. Why? Because humans are naturally forgetful. And sometimes we are weak. Most of the times we are weak. 'Di ba? Minsan gusto man nating tuparin yung ating naipangako, kaya lang may kahinaan tayo eh. Hindi po ba? May kahinaan kasi kaya gustuhin man, wala siyang abilidad para tuparin yung kanyang pangako. Nawalan ng trabaho, nawalan siya ng kakayahan. Gustuhin man niya, hindi niya kaya. Humans are naturally forgetful and weak. That's why we have to be reminded to renew our vows always. To renew what we promise. Commitment yan eh. Sa Panginoon. No, Lord, magdilingkod ako ha. Hindi lang yan dapat buka ng bibig. Hindi lang dahil emotional ka nung pagkakataon na yun. No, talagang umiiyak pa dun sa altar. I'm not saying na wag tayong mag-forward. Hindi yun ha. Kaya lang minsan, nadadala ka lang ng emotion mo whatsoever. Kaya dapat na mga minamahal talagang siyasatin mo eh. Magsusuko ba talaga ako ng buhay sa Panginoon? Once na magsuko ka, mag-decide ka na sumuko ng buhay sa Panginoon, kapatid. At dapat lang naman talaga magsuko tayo ng buhay sa ating Diyos. Dapat lang talaga. Hindi po ba? Pero dapat yung pangako na yon pilitin nating tuparin. Okay? Humans are naturally forgetful and weak. Look at that. Why there is a need to renew our vow? Kasi, no, mga minamahal, kapag tinutupad natin yung vows natin, right? Kapag tinutupad natin yung vows natin, nai-strengthen, napalalakas, nai-encourage yung mga tao ng Diyos. Wow, hindi po ba? Pero mo, lahat tayo mga ako, 52 Sundays a year, hindi ako absent. Diba? May ganun pa nga, 52 Sundays, hindi ako absent. Meron pa tayong 1 out of 52. Ngayon, ano na ngayon? Hindi na pagbilang. Ano na ngayon? 7? 6? Ano na ngayon? Ilang Sunday nung January? 5? 5 Sunday nung January? Pang third week na ngayon ng Feb. So 8 na tayo kung 5, no? So 8 out of 52. Diba? Ang sarap tingnan kung meron kang kalendaryo, lahat yon may check. Oh, lugi kayo, pastor ako eh. Okay. Lahat yan, may check. Di ba? Okay. Karin ba kakayabang, mamaya mapa-absent ako. Ay, sabi, pastor, baka magyabang ka kasi ikaw number 1 na wala. Pero imagine mo, kung lahat tayo mangangako ng ganon, kapatid, at lahat tayo tutupad sa atin na ipangako sa Diyos, wow! Di ba? Mas lalong lalakas ang mga tao ng Diyos. Magiging encouragement ka sa mga tao ng Diyos. At mas lalong lalakas ang ating gawain. The people are strengthened when we fulfill what we promised sa ating Panginoon. Diba? Nakaka-encourage eh. Kaya may dahilan, kapatid. Hindi, sa bahay na lang ako magsisimba. Diba? Sinong pastor mo sa bahay? Diba? Di kasi may Diyos din naman doon. May ano rin naman nung kapatid. Hindi totoo yung pinagsasabi na ganyan. No? Ano lang yan? Excuse lang yan.
Ang pananambahan, nasa church, kapatid. Yun ang God-given congregation, a God-given venue, a God-given place para sambahin natin siya, kapatid. Okay? So, when we renew our vow, the people are strengthened. Look at this. No? Tingnan natin ito. Notice. Notice, no? Look at this, no? Pag binasa natin, I will pay my vows unto the Lord. Saan daw? Now, in the presence of all His people. Okay? Sa madlang people, sa madlang tao, sa lahat ng tao ng Diyos. Ibig sabihin, ipapakita ko, sabi niya, look at this, private devotion, okay, kung talagang mahal mo ang Panginoon, should result to public declaration. Huwag kang papayag na ang pagiging Kristiyano mo, secret lang. No? Hindi nila alam, Kristiyano ko. Pastor, may secret ako. Hindi alam sa bahay na Kristiyano ko. Wow! Okay? Hindi tinatago yan! Kapatid, private devotion should result to public declaration. Dapat alam nila. Alam ng Diyos, alam mo, at alam nila, kapatid. Hindi dapat private ang pagiging Christian. Uso ngayon sa West, sa Europe, sa Amerika, ang faith daw dapat private lang. Kalokohan yun, kapatid. It should be resolved to public declaration. Dapat alam ng tao na mananampalataya ka. Alam sa workplace mo na mananampalataya ka. Hindi, Pastor, nahihirapan kasi ako mag-invite. Bakit? Kasi hindi nila alam na Christian ako eh. Pambihirang hindi nila alam na Christian ka. Anong alam nila? Atheist ka? Anong alam nila? Kung hindi nila alam na Christian ka, anong akala nila Muslim ka? Kung hindi nila alam na Christian ka, anong alam nila sa'yo? Oh, hindi po ba? No, mga batad, nakakalungkot kapag ka ganon. Hindi po ba? Dapat alam nila. Private devotion should lead to public declaration. Okay? Don't be a secret follower. Don't be a secret follower. Naalala niyo si Peter, di ba? Sumunod siya sa Panginoon, kaya lang sa malayo. Nung tinanong siya, di ba kasama ka nila? Di ba kasama ka ni Jesus? Hindi, Di ba kasama ka nila? Hindi, Pexman. Okay. Di ba kasama? Hindi nga, Pexman, mamatay man yun. 3 beses niya dinala yung Panginoon, pero sumunod siya, kaya lang. Medyo malayo, may kalayuan. Don't be a secret follower. Nicodemus. Ano ginawa ni Nicodemus? Umatid ng evening worship. Umaten daw ng gabi, hindi dahil para sumamba. Umaten siya ng gabi kasi ayaw niyang may taong makakita sa kanya na pupunta siya kay Christ. Secret follower ba? Secret follower. Don't be a secret follower. Okay? Look at this. And that is why, no, mga minamahal, yung naipangako natin sa Panginoon, dapat makita ng mga tao na ginagampanan natin. Kaya nga kapag nagpapakasal ka, hindi po ba, nag-i-invite tayo eh. Bakit ka nag-i-invite kapag ka nagpapakasal? O bakit may witness? Kung gusto mong intimate, pero at least may witness pa rin. Bakit? Para may makakita. No? Bakit may picture? Para alam nila. Para alam ng mga tao na yung naipangako mo, may mga witnesses, no? Alam nila na nangako ka, sa harapan nila nangako ka, at sa harapan ng Diyos nangako ka, kapatid. Hindi po ba? At tuparin natin yon. Bakit? What shall I render unto the Lord? I will pay my vows in the presence of all His people, kapatid. Private devotion should lead to public declaration. Huwag kang matakot maging soul winner. Kung yun ang panawagan ng Panginoon sa inyo, maging street preacher. Huwag natin ikahiya ang ating pananampalataya. Huwag natin ikahiya. Huwag natin itago yung pagiging Christian, yung pagiging Baptist natin, no, mga minamahal. It should lead to public declaration. Yung mga naipangako natin sa, di ba, nangako ka na, this year magbabasa na ako ng Bible. Tuparin natin yung pangako natin. This year magpe-pray na ako. Tuparin natin, lagi mong alalahanin ang kabutihan ng Panginoon, kapatid. Hindi panunumbat yan, pero realidad ng buhay. Alalahanin natin na mabuti ang Diyos sa atin. Okay? Yung ating mga commitments, no, mga minamahal, wag natin pabayaan, no, mga kapatid, tanda ng pagkilala natin sa kabutihan ng Diyos sa atin. Okay? Ayan. And number 3. Yan na. Siyempre, last point na yan. Number 1, and daw yun, receive what the Lord is offering you. Number 2, renew our vows or renew our promise. Number 3, look at this. On verse number
16, no? Look at this. On verse number 16, O Lord, truly, I am thy servant. I am thy servant, the son of thine handmaid, the son of thine handmaid. Thou hast loosed my bands. Look at that. Sa single verse, no, verse number 16, anong sabi? I am thy servant, number 1. No? Sunod, ano ulit sabi? I am thy servant, number 2. Okay? Ano daw sunod? I am the son of thy handmaid. Ano yun? I am thy servant pa rin. Number 3. Okay? So, yung servanthood, 3 beses binanggit sa isang verse. No, kung nag-aaral kayo ng homiletics or pedagogy or methods of the Bible study, kapag 2 beses nabanggit yan, ibig sabihin, may emphasis. May diin. May diin. Mali ako ng diin, emphasis. Okay? May emphasis. Okay? Binigyan siya ng diin. 2 beses nabanggit sa isang verse. Right? Eto, 3 beses. I am thy servant, number 1. I am thy servant, number 2. I am the son of thy handmaid. Anong ibig sabihin ng I am the son of thy handmaid? Hindi, I am thy servant pa rin. Okay? 3 times nabanggit. So, number 1 is what? Receive what the Lord is offering you. Number 2, renew your vows or what you promise. Number 3, reaffirm your servanthood. Reaffirm your servanthood. Aminin natin, tanggapin natin yung pagiging lingkod natin ng Diyos. Lord, what shall I render unto you? Reaffirm your servanthood. Aminin natin, tanggapin natin, no, mga minamahal, yakapin natin yung pagiging lingkod ng Diyos natin, kapatid. Because in our modern day, no, mga minamahal, ang mga tao, minsan, hindi na naglilingkod sa Panginoon. No? Look at this, mga minamahal. Ang sentro ng ating pananambahan, ang sentro ng ating paglilingkod, dapat Panginoon. Hindi yung tao. Okay? Si pastor, kahit mukhang artista, yun. Pero ang Diyos pa rin dapat ang sentro ng lahat ng bagay na ginagawa natin. Sa MBBC, it's all about God. It's all about what the Lord wants us to do. It's all about what does the Bible says, kapatid. Okay? Ang sarap no, mga minamahal. Did you know, no? Did you know, church members, you have the power to correct the pastor. Yeah. Bakit? Infallible ba ako? Hindi. You have the Word of God. Amen? You have the Bible. You have the authority to correct the pastor. Kasi dito sa atin, sa MBBC, mga minamahal, ang sentro ng ating pananambahan, ang sentro ng ating paglilingkod, walang iba kundi ang Diyos. Okay? Reaffirm your servanthood. Reaffirm your servanthood. Look at this. We have to be reminded that everybody, lahat tayo, we are all servants. Iba-iba tayo ng roles, right? May preacher, may Sunday school teacher, may pogi. Iba-iba tayo ng roles. Right? May naghuhugas ng plato. Pero alam niyo ba, mga kapatid, yung naglilinis ng church, hindi ibig sabihin mas mababa siya kaysa sa mga nagpipreach. Magkakaiba tayo ng roles, kapatid. Magkakaiba tayo ng bahagi. May mga nagbibigay, mga nananalangin, and so on and so forth. Iba-iba tayo ng roles. Pero hindi ibig sabihin, magkakaiba tayo ng halaga. We are all servants, kapatid. And me, even though I am a pastor, kapatid, I am your fellow servant to the Lord. Okay? Lingkod din naman ako ng Diyos eh. And that's why makikita niyo si pastor, hindi naman, nakita niyo ba ako na nag-act na as if I am the boss sa church? I don't think so. Because sabi ko nga, I'm intentional pagdating sa mga bagay na yan. You will see me maghuhugas ng plato, ng CR, naglilinis ng kanal. I don't mind it. Why? I am your fellow servant. Okay? I am a pastor. Ang ibig sabihin ng pastor ay shepherd, pero it doesn't mean I am the boss of MBBC. I am not. I am your fellow servant, kapatid. Okay? That's why, makikita mo ako, naghugas ako ng plato, sinasabi nyo, hindi, pastor, ako na dyan. O, na-appreciate ko naman kasi kinukuha, di ba? Na-appreciate din natin. At gusto ko yun, di ba? Gusto ko rin naman kasi kinukuha. Mabawasan tayo ng trabaho, di ba? Pero hindi nyo ako makikita na inuutusan ko si ganito, inuutusan ko si ganyan. Tapos ako walang ginagawa, hindi kaya ng konsensya ko yun. Hindi ko kaya ng konsensya ko yun. You always see me working for the Lord. Bakit? Lahat tayo fellow servants ng Panginoon. We are all servants. Okay? We are here hindi para maging sikat. We are here hindi para, alam mo yun, because of emotional gratification.
Hindi ka umattend ng preaching para swertihin ka, kapatid. No? That's ridiculous. Hindi tayo nagkakaroon ng dedication ng mga bata para swertihin o dedication ng sasakyan para hindi ka maaksidente. Walang ganun. Hindi pampaswerte yan. We are all here to glorify God, mga minamahal. Nandito tayo para luwalhatiin ng Panginoon. Servanthood, look at this, is a result of grateful heart. Servanthood is a result of a grateful heart. Look at this. Very interesting tong verse na to. Verse number 16. Tingnan po ninyo. Verse number 16. O Lord, truly I am thy servant. That is number 1. I am thy servant. That is number 2. The son of thine handmaid. Okay? Look at this. Ang katangian ng isang servant during the ancient days, wala siyang kalayaan. He is the property of his owner. Di ba? He's the property. Pag ikaw, hindi nga servant yan, slave yan, kapatid. Alam niyo yung slave, nabibili yan sa agora, sa marketplace. Pabili nga pong slaves. Yeah. Nung unang panahon, may mabibili kang tao sa palengke. Nung unang panahon. And hindi siya considered na tao. That is your property. Kapatid, kaya nga pinambabayad yan and so on, during the ancient days. Okay? So ang servant o ang slave nakatanikala sa kanyang amo, sa kanyang owner. And look at this. This is very interesting on verse number 16. I am thy servant, I am thy servant, I am the son of thy handmaid. Look at this. Thou hast loosed my bands. Okay? Ano yung loose? Di ba sa electric fan, loose? Ano yun? Luwag. Diba? Pinalaya daw tayo. Saan yung bands? Yung pagkakatali. Okay? Pinalaya ka sa pagkakatali, kapatid. Look at that. Reaffirm your servanthood 3 beses. Pero yung type of servanthood natin, ikaw yung klase ng servant na pinalaya. Diba? Ikaw yung klase ng servant na pinalaya. Ibig sabihin, hindi ka naglilingkod dahil napipilitan ka. Naglilingkod ka kasi pasalamat ka. And that makes a difference, kapatid. Malaking kaibahan. Blessing sa church ang mga Kristiyanong naglilingkod dahil maligaya sila sa kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Blessing, kapatid. Okay? Hindi ka na kinakailangan, nakikita nyo ba kung, hoy! Gawin mo nga yan! You will never see me. Kasi kapag susunod nga yun, sama naman ng loob, nakatali siya. Nagdilingkod siya, hindi niya nag-glorify ang Panginoon. Sayang. Sayang. Diba? Naintindihan nyo? Okay? Diba? Yung, imagine niyo lagi akong galit. Kapatid, yung laging sambako lang mukha ko, lagi ko kayo sinisigawan. Yes, maglilingkod kayo. Pero hindi ka malaya. Hindi ka malaya. Okay? Ang puso mo nakatali pa rin. Pero ang gusto ng Diyos, I am thy servant, I am thy servant, I am the son of thy handmaid, and yet, thou hast loosed my bands. Lord, thank you, pinalaya mo ko. Dahil pinalaya mo ko, maglilingkod ako. Okay? I imagine yung slave, no, na pinalaya, oh, you are now a free man. Nung unang panahon, may papeles ang mga slave eh. No? You are now a free man. Pero kahit free na siya, pinunit niya yung papel, sumunod pa rin doon sa master. Ganun tayo, kapatid. Ganun dapat tayo. Reaffirm our servanthood. Okay? Notice. Okay? God already sets us free. Again, no, mga minamahal. Ano yun? Yung thy truth. Ano yun? Yung set me free. Pinalaya na tayo ng ating Panginoon, no, mga minamahal. Our service should be the result of our gratitude. Pasalamat ka sa Panginoon, naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, and therefore, Lord, I will serve you. I will offer my life to you. Bakit? Kasi pinalaya mo ko, iniligtas mo ko eh. Kaya paglilingkuran kita habang buhay. Hanggat humihinga pa ako, as long as I live, I will worship you, I will serve you. Kaya hanggang kunin na ako ng Panginoon, o maabutan ako ng rapture, magpapatuloy ako sa paglilingkod. Hindi dahil napipilitan ako, hindi dahil tinututukan ako ng baril ni pastor, kundi dahil mahal ko ang Panginoon. Look at this. A lot of Christian wanted to become the central attraction. Alam mo kapatid, this is very interesting. Kung gusto mo maging central attraction, huwag ka pumunta sa church, pumunta ka sa circus. Okay? Kung gusto natin tayo ay sentro ng attraction, hindi po ba? Again, when we reaffirm our servanthood,
humble tayo na ibinibigay natin ang luwalhati sa ating Panginoon. Okay? I'm not saying na wag tayong mag words of affirmation. I'm not saying that. Word of affirmation is good, no? And rightful. Tama lang 'yon. Pero kung alam mo 'yon, yung praise na lang ang nagiging motivation natin kung bakit tayo naglilingkod, check your heart. Yung kapag hindi ka nababate, sumasama ang loob mo, check your heart. I'm not saying na wag tayong bumate. I'm not saying na wag tayong magbigay ng papuri. Hindi lang sinasabi ko. Sinasabi ko, kung yung praise ang nagiging motivation natin, yung praise sa atin, yung praise ang nagiging motivation natin para maglingkod tayo, we have to check our heart. Kung ginagawa pa ba natin ang paglilingkod para sa Panginoon o ginagawa na lang natin para palakpakan tayo ng tao. Let us reaffirm our servanthood. Look at this. Verse number 18, inulit na naman, verse number 17, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows. Inulit na naman niya kasi emphasis talaga yan. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Look at that. In the courts of the Lord's house, sa bahay ng Diyos, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. Pupurihin ko ang Panginoon hanggat nabubuhay ako, maglilingkod ako sa Kanya. Bakit? What shall I render to the Lord? Ano yung maibabalik ko sa Panginoon sa lahat ng biyaya niya sa akin? A few years ago, I made may dati, scribing writer, mga ganon. Nagsusulat ako. I wrote an article, What is the greatest act of love? Pang February 14 yun, no? What is the greatest act of love? A few years, 10 years ago, I wrote a certain article. What is the greatest act of love? Okay? Maybe giving flowers? No! Dali lang yun eh. What do you think is the greatest act of love? Okay? Ano daw? Last time, maganda rin yung preaching ni Brother John. Ano yun? Yung language of love. Maganda rin yun. Okay, so that's different. Sa akin naman, ang question ko, what is the greatest act? What is the greatest act of love? Service. Wow, beri mo, service mo. Mag-Jollibee ka, crew. Mag-Jollibee crew ako para ipakita akong pag-ibig sa'yo. Bakit? The greatest act of love is service. Diba? Ang sabi ng Bible, greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friend. Look at that. Okay? Offering your life, that is the greatest act of love. Okay? And ang gumawa niyan, John chapter 15, verse number 30, ang gumawa niyan none other than the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, greater love hath no man than this. Wala nang mas dadakila pa rito, that a man lay down his life for his friend. Na isuko niya ang kanyang buhay para sa iba, para sa kanyang mga kaibigan. We are the friends of God. Okay? We are the friends of Christ. That is the greatest act of love. Now, that is Christ. Right? That is Christ. And ipinakita na yun ng Panginoon sa atin when He voluntarily died on the cross of Calvary. Tapos na yun. Pinakita na ng Panginoon sa atin yun. Now, it's our turn. Romans chapter 12. Diba? Ano yung sa Romans chapter 12? Romans chapter 1 to 3, the doctrine of sin. Romans chapter 4 to 5 to 6. Romans chapter 4 and 5, that is the doctrine of justification. Romans chapter 6 to 8, that is the doctrine of sanctification. Romans chapter 9 to 11, all about Israel, God's sovereignty. God is not done with you yet. That is Romans chapter 9 to Romans chapter 11. Okay? So, nung natutunan ni Apostle Pablo yung doctrine of sin, doctrine of justification, doctrine of sanctification, doctrine of Israel or God's sovereignty, napagtanto niya sa Romans chapter number 11 to 33, how unsearchable are His ways. Sabi niya ganun. So, hanga siya sa Diyos Hanga siya, Lord, ang galing mo, naisip mo yun. Na there is a problem of sin at nagpadala ka ng tagapagligtas at yung tagapagligtas para sa lahat, whether you are a Jew or Gentile. Wow, naisip mo yun. That is Romans chapter 11. Pagdating ng Romans chapter 12, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God.
Okay? Pinamamanhikan ko sa inyo kasi natutunan nyo yan. Kaya therefore, di ba, that is yung parang the concluding part eh. Pagkatapos ng Romans chapter 1 to 11, ano na tayo? Conclusion na tayo, concluding part na tayo. I beseech you therefore, brethren. What will happen? By the mercies of God. O ano kailangan natin gawin? That ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. So if the greatest act of love is laying your life for others, and ginawa na yun ng Panginoon, the greatest response that we can do upon learning those truths is to give our life back to the Lord. Wow. Lord, what shall I render to you for all your blessings toward me? Yun lang po yung message po natin. Thank you so much po. Sister Kim? Okay, let's pray while we are waiting. Let's pray. Ama namin Diyos na dakila, makapangyarihan po sa lahat. Lord, what a simple message that we have today. What shall I render to you? Ano ba yung pwede naming ibalik sa'yo? Hindi para bayaran, hindi para tumbasan, kundi bilang pagdaloy lang ng aming pusong nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na binigay nyo sa amin, magmula sa kaligtasan. At sa lahat ng bagay na kaakibat po na ito, hindi nyo lang kami basta iniligtas, inampun pa po ninyo kami, tilanggap bilang mga anak, pinangakuan ng langit at ng mansyon sa langit. Lord, napakabuti nyo. Napakaraming salamat po, Diyos. And Lord, this question still rungs today. Lord, what shall I render to you? Ano ba yung pagbabalik na dapat gawin namin sa iyo? Lord, alam ko, everybody, lahat kami, binigyan mo kami ng gifts, binigyan mo kami ng ability, binigyan mo kami ng availability. I know you are calling us into service. Lord, help us to be faithful. Lord, kung meron man sa kalagitnaan namin, hindi pa nakakakilala sa iyo o nalilito pa patungkol sa kaligtasan po niya, Lord, I pray na gamitin niyo po ang pagkakataon po na ito, maipaliwanag sa taong iyon o kung meron man, ang tunay na kahalagahan ng kaligtasan na walang ibang makapagdiligtas sa amin kundi ang aming Panginoong Jesucristo lamang. Na wag namin baliwalain, wag namin itanggi, wag namin tanggihan. Wag namin ipagwalang bahala o pagwalang saysay ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan po na may kaligtasan kami. Lord, help us also to renew our vows. We are naturally forgetful. That's why meron palaging pangangailangan na ipaalala sa amin Dahil palagi kaming nakakalimot ng aming mga naipangako po sa inyo. Lord, wag kami nawang nasasaktan, wag kaming masaktan, wag kaming ma-offend kapag kami po'y pinapaalalahanan ng aming naipangako. Dahil nakita namin ang aming kahinaan na natural po kaming makakalimutin, kaya dapat talagang paalalahanan ng inyo pong salita. Nawa, Panginoon, sa simpleng bagay na naipangako namin sa iyo tulad po ng aming attendance, yung pag-attend po namin, sa aming pagbibigayan, Panginoon, sa aming paglilingkod, sa aming pagdarasal, pagbabasa ng Bible, sa aming paglago, Panginoon, nawa matupad po namin. Lagi naming alalahanin na ikaw ay naging napakabuti sa amin, Panginoon. And also, Lord, help us to reaffirm our servanthood. Lagi naming paalalahanan ng aming sarili na hindi ito tungkol sa akin, hindi ito tungkol sa amin, hindi tungkol sa kung ano yung nagawa ko o kung ano yung naibigay ko, kundi tungkol sa glory po ninyo, tungkol sa kalwalhatian po ninyo, Panginoon. Na kami mga instrumento lamang, kami mga alipin lamang ng inyong salita, alipin lamang po ninyo, Panginoon, at daluyan lamang, Panginoon, ng inyong pong pagpapala. Lord, salamat po. Nawa po ang message po na ito tumimo sa aming puso at isipan sa oras po na ito. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sister Kim?